kapatid na ang mga cellphones po natin, kung di naman po natin gagamitin, wala po tayong expected messages or emergency calls, ay paki-off na lang po. At iwasan po din natin ng mga unnecessary talks or chats in between, lalo na po pagka during the gospel sharing o pag-aaral po. At ganoon din po ang mga pagtayo-tayo ay ating pong iwasan upang hindi po tayo agaw po ng atensyon ng mga kapatid po na nakatutok at nakikinig po sa pangangaral. Paalala rin po, ang ating offering po ay nandun lang po sa likuran sa mga members. Ito po ay part po ng ating task at kung kayo po ay hindi pa po kasapi po ng iglesyang ito, punit kayo po ay pinagpala at nais po ninyong mag-share po ninyong blessings, you're welcome din po. Nasa likuran lang po ang offering boxes. At bago po tayo magsimula, konting katahimikan po sa ating kinaupuan. Let's give a moment of silence. Prepare ourselves. Let's pray. Panginoon, muli po Ama, kami po ay inyong binigyan ng pagkakataon na magsama-sama bilang iglesia upang sambahin po kayo. Salamat po sa buhay at kalakasan na meron po ang bawat isa ngayon, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay po sa amin ng lakas sa araw na ito. Buksan niyo po ang aming puso at isipan. Patuloy ka po namin sasambahin, Ama. Mga aming dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Sa ating pong panimula ay samahan niyo po ako sa pagbabasa ng mga awit. Psalms 108, mga awit 108. Ang aking puso ay tapat, O Diyos. Ako'y aawit. Oo, ako'y aawit ng mga pagpuri ng aking kaluwalhatian. Kayo'y gumising, alpa at lira. Aking gigisingin ang madaling araw. Ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bayan. Ako'y aawit ng mga papuri sa iyo sa gitna ng mga bansa. Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila sa itaas ng mga langit. Ang iyong katotohanan ay umaabot sa mga ulap. Dakilain ka, O Diyos, sa itaas ng mga langit. Ang iyong nawang kaluwalhatian ay maging sa ibabaw ng buong lupa. Upang mailigtas ang minamahal mo, tulungan mo ng iyong kanang kamay at sagutin mo ako. Ang Diyos ay nagsalita sa kanyang santuario. Ang Shechem ay hahatiin ko at ang Libis ng Sukot ay susukatin ko. Ang Gilead ay akin, ang Manases ay akin, ang Ephraim ay helmet ng ulo ko, ang Judah ay aking sentro, ang Moab ay aking hugasan, sa Edom ay ihahagis ko ang aking sandalyas. Sa ibabaw ng Filistia ay sisigaw ako ng malakas. Sinong magdadala sa akin sa lungsod ng may kuta? Sinong maghahatid sa akin sa Edom? Hindi ba't itinatakwil mo na kami, O Diyos? At hindi ka ba hahayong kasama ng aming mga hukbo, O Diyos? Nang tulong laban sa kaaway, kami ay pagkalooban mo, sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng tao. Verse 13, kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan. Siya ang yayapak sa aming mga kalaban. Purihin ang salita ng Panginoon. Ang awit 108 ay 108 ay isang panalangin at awit ng pagpupuri na isinulat ni David, na nagpapahayag ng matibay na tiwala sa katapatan at soberanya ng Diyos sa gitna ng mga hamon. Pinagsasama nito ang mga bahagi ng awit 57 at 60 or Psalms 57 and 60 upang ipakita ang pagpupuri at paghingi ng tulong laban sa mga kaaway, na nagpapakita na ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay mas mataas kaysa sa langit.
At bilang pagtugon po sa ating binasa, tayo po ay tumayo. Atin pong awitan ng ating Panginoon. Behold our God. rises to rejoice. Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore. Given counsel to the Lord, who can question any of His words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all His wondrous deeds? Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Who has felt the nails upon His hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave. Jesus, Savior, risen now to reign. Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Pwede manalangin. Panginoon, kayo po ang tunay na Panginoon ng langit at lupa, o Diyos ng bawat tao, Panginoon. Wala pong maikukumpara sa inyong kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang kami po maging karapat-dapat sa inyong kaharapan. Salamat po sa araw na ito. Kayo po, Ama, ang patuloy namin sasambahin at luluwalhatiin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po umupo. Buksan po muli natin ang ating mga Biblia para po sa ating scripture reading. Buksan po natin sa John chapter 18 verses 19 to 27. Ito po ay pagpapatuloy po lamang ng ating binasa nung nakaraan sa Juan 18, kung saan po ang ating Panginoon ay hinuli sa ating pong itutuloy na pagbabasa sa chapter 19 hanggang 27. Kung nariyan na po kayo, ay samahan niyo po ako.
Tinanong ng pinakapunong pari si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sinagot siya ni Jesus, "Ako'y hayagang nagsalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo, na pinagtitipunan ng lahat ng mga Hudyo at wala akong sinabi sa lihim. Bakit ako'y iyong tinatanong? Tanungin mo silang nakarinig sa akin kung anong sinabi ko sa kanila. Ang mga ito ang nakakaalam ng mga bagay na sinabi ko." At nang kanyang masabi ito ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, "Ganyan ka bang sumagot sa pinakapunong pari?" Sinagot siya ni Jesus, "Kung ako'y nagsalita ng masama, patunayan mo ang kasamaan. Subalit kung mabuti, bakit mo ako sinasampal?" Pagkatapos ay pinadala siyang nakagapos ni Anas kay Caifas na pinakapunong pari. Nakatayo si Pedro na nagpapainit ng sarili. Sinabi nila sa kanya, "Hindi ba ikaw ay isa rin sa kanyang mga alagad?" Ikinaila niya ito at sinabi, "Hindi." Sinabi ng isa sa mga alipin ng pinakapunong pari na kamag-anak ng tinagpasan ni Pedro ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama niya sa halamanan?" Muling nagkaila si Pedro at kaagad tumilao ang isang manok. Ang ating pong binasa, ang Juan or John chapter 18 verses 19-27 ay nagtatampok sa magkahiwalay ngunit magkaugnay na eksena ng paglilitis kay Jesus sa harap ng saserdoteng si Anas at ang 3 beses na pagkakatatwa ni Pedro. Ipinapakita dito ang katapatan ni Jesus sa katotohanan sa kabila ng pisikal na pang-aabuso at ang kahinaan ng tao sa harap ng takot na nakita natin kay Pedro na nagbibigay diin sa katuparan ng propesiya. Muli po tayo aawit sa Panginoon upang tugon po sa ating binasa. Tayo po'y tumayo. Awitin po natin, "O worship the King." Oh, worship the King, all glorious above. Oh, gratefully sing His power and His love. Our shield and defender, the ancient of days. Pavilion is splendor and gilded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace. Whose robe is the light, whose canopy's face. His chariots of wrath, the thunder clouds pour, and dark is His path on the wings of the storm. The earth will restore, oh, wonders untold. Almighty thy power hath founded of old. As happiness is passed by a changeless decree, and round it hath cast like a mantle the sea. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It springs from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust, and feeble as frail, in thee do we trust, nor find need to fail. Thy mercies
manalangin. O Diyos, tunay nga po na kayo ay dakila sa aming buhay, kayo'y makapangyarihan sa aming buhay, Panginoon. Ang aming pagsamba ay nakatuon sa kung sino ka, Panginoon, at kung ano ang ginawa mo sa aming mga buhay. Kami ay iningatan po ninyo, pinalakas ninyo, pinagaling ang mga may sakit sa amin, pinreserve ninyo kami sa panganib, Panginoon, iningatan ang aming mga buhay, maging ang aming mga ari-arian. Kayo ang lahat ng nagbigay na ito ng pagpapala. Kaya bilang aming hari, kami ay sasamba sa iyo at nagpapasalamat. At doon, Panginoon, nakikita namin ang iyong kadakilaan, makikilala ka namin kung nanlubusan mula sa iyong mga salita na may papahayag sa aming kalagitnaan. Kaya maging mabisa po ito na may papangaral sa amin ng buong pagpapakumbaba, maging sandata namin sa pagharap namin sa mundo na ito na nahulog sa kasalanan. Maraming tukso ang mundo na ito, Panginoon. Ang aming sandata, ang iyong mga salita. Maging sa aming pag-awit, patuloy po ninyong bigyan ng papuri ang aming mga labi na ikaw ang maitaas sa bawat titik na aming inaawit. Pag-isahin niyo kami ng mga kapatid namin sa pagsamba doon sa Morong, sa SGC, at mga kapatid namin, kaisa namin sa pananampalataya doon sa langit at dito sa lupa. Ikaw ang aming masamba sa buong araw na ito, Panginoon. Katagpuin niyo po kami, kawaan niyo kami, kahabagan niyo kami, Panginoon, at kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan sa maghapon na ito na aming itinalaga, na iyong itinalaga para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ay lahat ng papurit, pasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Tayo po mo po. Bago po tayo makapakinig ng salita po ngayon, ay muli po tayong aawit. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father.
side. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. What I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Salamat po. At tayo po ay muling makakapakinig ng pag-aaral. Pangungunahan po tayo ng ating kapatid na si Brother Jairel para po sa ating gospel. Matagal na panahon din na bago ako tumayo dito. It's been a while. Pero biyaya ng Panginoon na makigalak sa inyong pagtitipon kasamang iglesia doon sa Morong. At may mga schedule na binibigay sa amin ng pastor doon sa Morong. Ngayon ay dalawa kami ni Kuya Rodel na wala sa church ng Morong ngayon dahil merong gawain din sa halahala. Makikita natin na sa mga ganitong pagtitipon ay may mga bahagi na kaloob ang Panginoon at sa bawat kaloob na iyon ay sumusulong talaga ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At nung nakaraan, kung ating titignan yung nakaraang linggo, especially nung Saturday, ay araw ng mga puso o diwa ng pag-ibig. Sa unang linggo nga lamang po, sandali lang po nung linggo ay nung nakaraang Saturday ay araw ng mga puso o diwa ng pag-ibig. Sa unang linggo pa nga lamang po ay may nakikita na tayong iba't ibang uri ng disenyo, lalo na pagdating sa mga mall. Nakikita natin yung mga disenyo, yung na nagpapakita na araw ng puso. Ang pagpapakita ng kanilang mga pagmamahal, lalo na sa mga nag-e-exercise nito, ay nasa uri ng pagbibigay. May mga bulaklak o may mga tsokolate. Sana wala sa inyo yung mga sumabay sa ganitong selebrasyon dahil o nagbabatian ng Happy Valentine's or umasa tayo na bibigyan tayo ng ating mga karelasyon ng regalo o ng mga tsokolate. Nung nakaraan sa ganitong pagtuturo ay diwa ay nasa paganong pag-iisip ito. Ngunit tayo na mga kaisa ni Kristo ay mas higit itong tinitignan, itong diwa ng pag-ibig sa mas malalim at biblikal na kahulugan. Mas naniniwala ako na ang pag-ibig na meron tayo bilang iglesia o sa pagtitipong ito ay dahil sa una ng umibig ang Diyos sa atin. At ito naman ay nararapat na umiral sa atin sa lahat ng panahon dahil ito ang unang utos na nagpapatunay na tayo ay alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang unang sinabi niya sa atin ng mga alagad? Doon sa Upper Room Discourse sa chapter 13, mag-ibigan kayo upang makilala ng sanlibutan na kayo'y mga alagad ko. Ang tatalakayin natin sa umagang ito ay hindi upang tayo ay sumabay. Bagaman ito ay huling linggo na ng month na ito, sa diwa ng pag-ibig ng month na ito, ngunit ito ay upang mapanariwa tayo sa Ebanghelyo. Tulad ng aking sinabi sa ewan ko kung sa pag-aaral natin o naituro ko na sa inyo yung sinabi dito na every diligent in the kingdom service for Christ must be gospel driven. Yung sigasig natin sa bawat pagtitipon, bawat gathering of the saints must be gospel driven. Hindi ito nauudyukan ka lang dahil at napilitan ka lang pumunta, kundi talagang umiiral sa iyo ang sense kung bakit ka nakikipagtipon sa loob ng iglesia o sa mga banal.
at nakakasigurado ako na walang magtutulak sa atin na gampanan o makisangkot sa gawain pangkaharian maliban na lumalim at maging totoo sa atin ang ebanghelyong ito na ipinapangaral sa atin, maging personal sa atin. Ang teksto na maaari natin tignan sa umagang ito ay hindi ito sa akin, ngunit may mga naidagdag na ako sa mga tekstong ito. Ito ay kay Pastor Noel, kaya credit pa rin ito sa kanya. Ngunit hindi po ito sana ang aking mensahe sa umagang ito, bagaman may naihanda na akong mensahe sa pagtuturo sana sa mga nakaraan o dapat sa pagtuturong ito. Mas bumigat sa akin ang tekstong ito patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Madalas at marami ang nagkakamali sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. At maraming verses na maaaring kuhanin patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ito ang pinakapopular sa lahat. Sinasabi na ito daw po ang puso ng Biblia, at sa buhat dyan ay samahan niyo po ako na buksan ang salita ng Panginoon sa John 3:16. Nawa, hindi nyo nababasahin yan dahil kabisado ko yan. Pero sa ating pag-aaral, tingnan natin ang bahaging ito. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magpaumpisa, tayo po muna manalangin. Hangin natin ang biyaya ng Panginoon. Dakila namin Diyos, aming mapagpala at mahabaging Ama. Kayo po Panginoon ay dakila at tunay na mataas at hindi matarok ang inyong karunungan. Ngunit Panginoon, ang biyaya at kahabagan ng Banal na Espiritu sa pagkaunawa ng inyong salita ay hinihiling namin na maunawaan namin ito, mag-ilumin sa aming madilim na kaisipan at magtulak ito sa amin Panginoon na kilalanin ka namin bilang Diyos at bilang manlilikha at bilang banal sa amin na makasalanan, at kayo din o Diyos ang nag-provide ng kaligtasan sa aming kalagayan ng makasalanan. Ito ang aming Panginoong Jesucristo. Nawa o Diyos, magliwanag ito sa amin, magtulak ito sa amin na kayo ay maluwalhati sa aming buhay. Samahan niyo kami sa sandaling ito sa tayong pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Ito ang panalangin. Amen. So, ang konteksto na ito ay pag-uusap ni Jesus at ng leader ng Hudyo na si Nicodemo. Kung titignan nyo dun sa sa unang verse nito, may isang lalaki kabilang sa mga Pariseyo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Sa mga pag-uusap na ito ay mababasa natin ang popular na sinasabi dito na kailangan mong maipanganak na muli upang ang sino man ay makapasok sa kaharian ng langit. Sa huling bahagi ng verse 5, sinabi hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban na maipanganak siyang muli. At ang kaharian ng langit ay tumutukoy sa paghahari ni Jesus na kinikilala ng mga mananampalataya. At sino man ang makapasok sa kaharian ng Diyos ay kailangan makaranas ng lubos na pagbabago na tinatawag na kapanganakang muli. At dito pumasok ang teksto na nagsasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Madalas inaakala natin o ng karamihan sa talatang ito na ang pangungusap na ito ay bahagi pa rin ng pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo. Ngunit kung titignan natin sa bahaging ito, ay ito'y pagpapaliwanag na ni Juan. Pagpapaliwanag na ito ni Juan tungkol sa mga sinabi ni Jesus kay Nicodemo. Makikita natin ang pagpapaliwanag ni Juan sa kanyang mga sulat. Halimbawa, kung inyo nabasa itong buong chapter ng book ng Ebanghelyo ni Juan, ay dun sa chapter 20 verse 30 to 31. Sinabi dito, maraming bagay pa ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ngunit hindi na isulat. Ngunit isinulat itong ebanghelyong ito upang kayo'y sumampalataya na si Jesus
ay anak ng Diyos at kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung sulat niya ay pinaparating niya kung bakit, yung layunin ng kanyang sulat ay pinaparating niya kung bakit niya isinulat ito. At mababasa din natin sa 1 John chapter 5 verse 13, yung mga mananampalataya, yung mga taong itong sinulatan niya sa ebanghelyo niya, ay sinusulatan niya na yung mga mananampalataya. Doon sa chapter 5, 1 John chapter 5 verse 13, sinabi doon, sinulat ang mga salitang ito upang upang sa inyo ay may buhay na walang hanggan. Dahil yung mga sinulatan niya dito ay mga mananampalataya na. Kung ating papansinin dito sa pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo ay laging nasa second person. Yung second person ay ginagamit una rito yung pagtatanong ni Nicodemo na Rabbi. Ina-address niyang direkta si Jesus. Direkta silang nag-uusap. At sa mga pag-uusap pa nila, ginagamit na yung ikaw, ka, sa iyo, kayo. Napatunay na direkta silang nag-uusap. Ngunit, pagdating dito sa ating talata, sa chapter 3 verse 15 to 16, ay sinasabi na dito na upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito nga pumasok sa atin yung salitang gayon na lamang. Ang mga sumusunod dito na ginamit na salita ay nasa third person o ikatlong panauhin. Ang pagtutukoy dito na siyang tanda na ang mga salitang ito ay paliwanag na ni Juan. Hindi na ito pag-uusap ng Panginoong Jesucristo at ni Nicodemo. Hindi naman nababawasan ang otoridad nito, kundi ay direkta ng ipinaparating at ipinapakita na hindi lamang kay Nicodemo, kundi ipinangkakalahatan na ang ipinapaabot ng Ebanghelyo. Napakaganda ng mga salitang ito na hindi lamang para sa kausap ni Jesus, kundi para sa lahat, para sa iyo, para sa akin. Ang sinasabi dito na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang mensaheng ito ay ukol sa makasalanan para ito sa sanlibutan. Ang mensahe na maaari natin tingnan dito na makikita natin sa tekstong ito, ang masaganang biyaya, ang katangian ng pag-ibig ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ang masaganang biyaya, ang katangian ng pag-ibig ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ang mga salita dito ni Juan na nagsasabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay patunay at nagpapahiwatig ng pagkamangha ni Juan sa pag-ibig ng Diyos. Namamangha siya sa pag-ibig ng Diyos. Kaya't mag-iiwan ito sa atin ng tanong, ano nga ba talaga ang nakakamangha sa pag-ibig ng Diyos? Para sa marami, gayon na lamang, katulad ng ating sinabi kanina, gayon na lamang talaga ang Diyos. Dapat umiral sa Kanya ang pag-ibig, umiral sa Kanya ang pagpapanatili, umiral sa Kanya ang mag-provide siya. Ito na lamang, at itong love na ito, itong pag-ibig na ito, ay pangunahin na nauunawaan ng tao. Yung isang komedyante, sinabi niya, ang unang dapat umiral sa religious group ay pagmamahal. So, ito yung pinakapangunahin nilang nauunawaan. Ngunit itong attributes ng Panginoon na ito, ang kilala ng karamihan, ngunit ito rin ang malimit na nagkakamali sa pagkakagamit. May pag-ibig ang Diyos. Dito madalas nagkakamali kung iniisip natin ang pag-ibig ng Diyos ay pangkaraniwan lamang o nararapat lamang sa Kanya na umiral. Dahil ang pag-ibig na ito ay nakabatay sa Kanyang biyaya. Dapat nating tignan na yung pag-ibig ng Diyos ay nakabatay doon sa Kanyang biyaya. Makikita natin ang dalawang bagay na maaring sa pagkamangha nito ng may akda ang pag-ibig ng Diyos ay una, walang karapatan sa Diyos ang makasalanan. Pangalawa, tiyak ang kaligtasan kay Kristo ng mananampalataya. Una, tingnan natin yung maaaring magpamangha sa atin dito sa pag-ibig ng Diyos. Walang karapatan sa Diyos ang makasalanan.
ang napakahalagang tingnan natin sa salitang ito ng sinasabi dito na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, yung salitang sanlibutan o mundo. Madalas ang pagkaunawa ng karamihan dito ay tumutukoy sa sangkatauhan, sa lahat ng mga nananahan sa mundo. Kaya parang sinasabi nito na lahat ng tao sa mundo ay iniibig ng Diyos. At ang tinitimbang nila sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos ay sinasabing napakarami niyang minamahal. Lahat mahal tayo ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Inibig niya ang lahat. Napakarami niyang iniibig. Sumasaklaw sa sakop ng mundo. Ngunit, hindi ito tumutukoy sa napakaraming tao o mundo kung iisipin natin. Ang pagkakagamit ni Juan ng salitang mundo o sanlibutan ay tumutukoy sa makasalanang mundo. Hindi lahat. Lahat makasalanan, ngunit sino nga ba itong makasalanang ito? Halimbawa nito, sa salitang ginamit ni Juan Bautista sa chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dito makikita natin na ang sanlibutan ay karugtong ng kasalanan. Mamaya, lalalim pa tayo dyan sa ating titingnan, hindi sa karamihan ng tao. Huwag natin ipilit o isipin na sinasabi dito na napakarami ng inibig ng Diyos. Ang talagang sinasabi dito ay makasalanan ang minahal ng Diyos. Hindi lahat ng tao. Ang punto dito, ang nakakamangha sa pag-ibig ng Diyos ay ang biyaya nito sa makasalanang walang karapatan. Dito tayo mamangha sa pag-ibig ng Diyos. Ang sinabi ni Juan sa pagkamangha niya na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay ang kanyang minahal ay ang mga walang karapatan, ang makasalanan. Kung ang unawa sa mundo ay bilang sangkatauhan, parang sinasabi nga natin na napakarami ang kailangang mahalin ng Diyos. We are deserved to be loved by this Creator, by this God. Dito tinitimbang ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig na napakarami niyang inibig. Kaya nga may mga isip ang mga tao sa panahon natin ngayon na lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Marami siyang iniibig. Ngunit kung mas lalalim tayo, sa malalim nating kung mas malalim nating titingnan ito, ang minahal niya ay ang masama, ang makasalanan, mga walang karapatan sa pag-ibig ng Diyos, kaysa sa pag-iisip na mahal ako ng Panginoon. We're not deserving sa pagmamahal ng Panginoon. Kung ang salitang mundo ay salitang sanlibutan o mundo ay tumutukoy sa pagkamakasalanan, ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot hindi sa napakaraming tao, kundi sa napakasama sa lipunan. Kaya hindi sinasantabi ang sinasabing napakadakila ng pag-ibig ng Diyos dahil inabot ang napakaraming tao, kundi ang makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa pinakamasama sa lipunan, ang masamang makasalanan. Ang sinasabi ay napakabiyaya ng pag-ibig ng Diyos dahil umaabot ito sa napakasamang tao, sa makasalanan na inaabot ng pag-ibig ng Diyos kahit sa anumang uri ng pagkakasala nito. Inaabot siya ng pag-ibig ng Diyos. At upang talagang malaman natin o matimbang natin ang nakakamangha sa pag-ibig ng Diyos, kailangan nating tingnan ang ating tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Natanong ba natin iyan? Na ano nga ba ako sa harapan ng Diyos? Maglalagay ito sa atin ng kahihiyan na hindi namin deserve itong pagmamahal na ito. We deserve, kung magbibigay ng fairness sa atin ng Panginoon, justice ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kahatulan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Tayo na makasalanan at napakasama sa harapan ng Diyos. Ikaw at ako ay makasalanan.
Ang isang ibig sabihin niyan ay wala tayong karapatan sa pag-ibig ng Diyos. Ang nararapat sa atin ay hatol ng Diyos. Ang igawad ito na may kaparusahan sa makasalanan, na may kahustuhan at nararapat. Masakit itong pakinggan sa mga tao na mapagmatuwid sa kanilang mapagmatuwid at may pagtatahangi sa kanilang sarili, na iniisip nila mabuting tao sila, aktibo sa pagganap ng tungkulin sa iglesia, relihiyoso, malapit sa Diyos. Iniisip nilang meron silang pabor sa Diyos o sila ay malapit sa Diyos. Sila ay malapit sa Diyos, tatanggapin sila ng Diyos. Maling-mali ang ganitong kaisipan, kung ganito ang ating isip. Ang tunay nating kalagayan sa harap ng Diyos na dapat nating tignan ay tayo'y makasalanan. Lahat tayo ay may sala sa harap ng Diyos. Kriminal sa kanyang mata. Paano to inilatag ni Apostol Pablo sa kasamaan ng tao? Romans chapter 3 verse 10 to 18. From head to toe, ikaw ay may bahid kasalanan. Ikaw ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ano sinabi dun sa huling bahagi ng Romans chapter 3 verse 18? Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ganito tayo kumilos sa ating mga sarili. Ganito tayo lumakad sa ating mga sarili. At paano rin tayo tinitignan ng Panginoon? Habakkuk chapter 1 verse 13. Hindi matitigan ng Diyos ang makasalanan. Ganyan ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Tayo ay makasalanan. Huwag nating ipilit na ang Diyos ay umiibig sa lahat ng tao sapagkat tayong lahat ay kanyang nilikha. At karapatan natin na ibigin tayo bilang tao. That we are so deserving about this love. We are so entitled about this love. Kailangan natin baliktarin yung pag-iisip na ganito. Palitan natin ng pagtanggap na tayo bilang makasalanan ay walang karapatan sa Diyos. Tulad ng pagtugis pa rin sa batas na sa mga kilala, sa may pakana ng malawak na korupsyon na ito, ng flood control. Kaya sila nagtatago dahil may nilabag silang batas. Kaya sila tinutugis, dapat silang managot sa batas na ito. Ganyan tayo sa kalagayan natin sa harap ng Diyos. May sala. Ang hamon ko dito, tanggapin mo ang kahulugan at ang bigat ng pagiging makasalanan sa harap ng Diyos na wala kang karapatan. If magbibigay nga ng fairness ang ating Panginoon, di natin deserve mabuhay. We deserve justice. Ang maging makasalanan ay hindi perpekto sa lipunan. O pagsasabi na, tao lang naman ako eh. Mababaw ang pag-amin ng mga bagay na ito. Sa lipunan, lahat ay hindi perpekto. Subalit lahat ay hindi kriminal. Hindi tayo kriminal. Sa lipunan may mga masasama, pero hindi lahat kriminal. Ngunit sa courtroom, kung titignan natin, ang hinahatulan doon ay kriminal. At ang kalagayan natin bilang makasalanan ay kriminal na hinahatulan sa korte ng Diyos. Kung sa lipunan ay may batas at kung nalabag ito ay may pataw na parusa, mas lalong higit sa Diyos na ito. Sa batas ng Diyos, tayong lahat ay sinintensyahan ng hukuman ng Diyos. May sala tayong nakatindig sa presensya ng Diyos na may nakalaan na parusa at naghahantay na lamang na maigawad ng matuwid at may sakatuparan ng hatol na ito. Romans chapter 2 verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan ng iyong puso, hindi ka nagsisisi. Ikaw ay nag-iipon ng galit laban sa iyong sarili. Ito ay sa araw ng galit at pagpapahayag ng matuwid na hatol ng Diyos. Maraming pinalaki sa pagtuturo ng pag-iisip na mabuting tao ka, mabait kang tao, at may pabor ka mula sa Diyos. Tatanggapin ka ng Diyos. Ngunit tuwirang sinasabi ng salita ng Romans chapter
3 verse 10, walang matuwid, wala kahit ni isa. Ang tindig natin sa harapan ng Panginoon, makasalanan. Kasama ka sa kalagayang iyan. Kasama ako sa kalagayang ito. Tayong lahat na nasa isipan ay matuwid, mabuti ang ating sarili. Ngunit tayo ay makasalanan na nakalabag sa batas ng Diyos. At sa kabanalan ng Diyos, tayo ay hinatulan ng Diyos na may sala. Ang kahulugan ng pagiging makasalanan ay ito, na hindi lamang tayo sa pagkakamali o sa ating isipan, sa ating pananalita, nalabag natin ang lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon. We violated the standard of our morality, the 10 Commandments. Sino sa atin dito na nasunod ang lahat ng batas ng binigay ng Panginoon? Wala kahit ni isa. Sa iyong isipan, hindi ka ba nagalit? Sa iyong isipan, hindi ka ba nag-isip ng laban sa iyong kapwa? Lahat tayo ay nakalabag sa pamantayan ng Diyos na iyan. Kaya tayo ay nasa kalagayang may sala. Ang bigat nito ay nakabatay sa kabanalan ng Diyos. Paano ito tinignan ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 12? Kung paano niya tinignan ang batas ng Diyos. Sinabi dito, kaya nga ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang tinignan niya sa kautusan ng Panginoon ay unang attributes ng Panginoon. God is holy. At yung Diyos, yung attributes ng Panginoon are attached to the law of God. Kaya sinabi niya ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Tinignan niya ito na ikabubuti natin. Sa ikabubuti natin ang batas na iyon. Ngunit lahat tayo ay hindi nakasunod sa bagay na iyan, sa pamantayan ng Diyos na iyan. Ang banal na Diyos na ito ay hindi nakikipagkumpormiso sa kasalanan. Nalabag mo iyan. Marami tayong ituturing na suliranin sa buhay, ngunit ito ang pinakapangunahin natin suliranin. Ito ang bigat ng suliranin natin. Ang bigat ng suliranin na ito ay hindi pa natin nasusukat ng gusto. Napakalalim nito. Ang ating pagiging makasalanan sa harap ng Diyos. Ikaw ay may sala. Ikaw ay walang karapatan sa harapan ng Diyos. Dito mo kamanghaan ang masaganang biyayang katangian ng pag-ibig ng Diyos. Na ang inibig niya ay hindi ang kanya lamang nilikha o yung sannilikha. Ang inibig ng Diyos ay ang kanyang nilikha na lumabag sa kanyang batas. Ang taong may sala na walang karapatan sa Diyos na ito, kundi ang parusahan, patawan ng hatol, ngunit kanyang inibig. Tignan natin yung sinabi ni Juan dito. Dito siya namamangha. At dito din tayo mamangha. Ito ang kanyang pag-ibig. Ang inibig niya ay ang makasalanan. Ang banal at makatarungang Diyos na ito na umatol sa iyo na makasalanan. Ang Diyos na hindi nakikipagkumpormiso sa kasalanan. Ito ang ibig sabihin ni Juan na namamangha siya sa gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa makasalanang mundo. Ang minahal ng Diyos ay ang minahal ng Diyos na mundo ay makasalanan na walang karapatan sa kanyang pag-ibig. Tayong lahat at tayo ay walang karapatan sa harapan ng Diyos, ngunit kanyang inibig. Alam niyo yung kinakanta nating himno na Amazing Grace? Bakit siya tinawag na Amazing Grace? Dahil itong si John Newton, siya ay kilala sa pamumuhay ng slave trader dun sa panahon nila. Dahil uso sa kanila yung black slavery. Kinikidnap nila yung mga tao sa Africa at ibinibenta. Kilala siya sa ganitong uri ng pangangalakal. Ngunit nang siya ay sumbatan sa kanyang kasalanan at inabot ng ebanghelyo at naligtas, isa si John Newton na nagsikap ng buong sigasig na matanggal ang slave trading. At hindi na rin ako lalayo.
sa maaaring unang inabot ng mapagbiyayang katangian ng Diyos na ito. Itong kausap ni Jesus, si Nicodemo. Paano ko nasabi? Siya mismo ay inabot at nakaranas siya ng pagbabago sa kanyang panloob. Ang nangyari sa kanya, nangabutin siya ng biyaya ng Panginoon. Kung babasahin niyo pa sa unang chapter nito, sa chapter 7, nung kausap niya, kasama siya ng mga grupo niyang mga eskriba, mga Hudyo, ay nagtatalo sila para pinagtutulungan nila si Jesus. Ngunit tumindig si Nicodemo. Sinabi niya na hinahatulan natin yung tao na hindi pa natin tinitignan ng ating kautusan. Pinagtatanggol niya itong Panginoong Jesus. At doon sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, ay nandoon siya. Kinuha niya rin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Masasabi ko na may malaking pagbabago kay Nicodemo. Inabot siya ng biyaya ng Panginoon. Ganyan natin tingnan ang ating kalagayan. Ikaw na wala pa sa Panginoon. Kayo na lagi nagtitipon dito kasama sa pagtitipong ito. Wala ka pa sa Panginoong Jesucristo. Isang walang karapatan. Ngunit inibig ka ng Diyos. Ganyan natin dapat kamanghaan ng pag-ibig ng Diyos. May ligay sa ating isipan na tayo ay makasalanan na walang karapatan sa Diyos. At maghahatid dito sa atin, yung suliranin natin na makasalanan tayo. Ano ang panagot natin doon? Sa ikalawang punto natin, tiyak ang kaligtasan kay Kristo ng mananampalataya, ng sasampalataya. Idinigtong ang pag-ibig ng Diyos sa ginawa niya. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Kung gusto mong malaman ang pag-ibig ng Diyos, huwag mong tignan doon sa pagpapala ng Diyos sa iyo, sa mga material na bagay. Ngunit mas tignan mo sa pinakamainam niyang ginawa nang ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang dahilan nito, sinabi dito sa ating teksto, upang ang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung titingnan natin ang mga salitang ito, ay parehong binanggit yung negatibo upang huwag mapahamak. At yung positibong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Parang sinasabi dito na wala nang pagdududa. Wala na tayong question na anong mapapala ako kung sasampalataya ako sa Panginoon. Tinitiyak ang mangyayari at hindi na mangyayari. Kapag tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakaukol sa nangyari sa kasaysayan kay Jesucristo ang pag-ibig ng Diyos doon sa krus. Ang punto natin dito ay lubos ang pagganap ni Jesucristo sa pagliligtas na nilayon ng pag-ibig ng Diyos. Di ko matandaan kung saan preaching ko napakinggan, sinong preacher yun na nagsabi nito, that the gospel is motivated by grace and promoted by love. Ito ay nilayon ng pag-ibig ng Diyos, ang ikaliligtas mo, na ang Panginoong Jesucristo ay siyang namatay sa ating kalagayan ng makasalanan. Ang sinasabi ditong ibinigay ng Diyos ang kanyang anak ay pinakanatupad dun sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang pagtuturo din ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 32. Sinabi niya, siya na hindi pinagkait ang kanyang anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. At idinugtong niya sa verse 34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, siyang muling nabuhay mula sa mga patay. Kaya ang tinutukoy na sinasabing hindi pinagkait ng Diyos kundi ibinigay niya ang kanyang anak ay ang kamatayan ni Jesucristo doon sa krus. Doon ibinigay ng Diyos ang kanyang anak ng lubos-lubusan. Nang dahil sa kamatayan ni Jesus, masasagot na ang iyong suliranin na makasalanan ka sa harapan ng Diyos. Sa batas ng Diyos na nalabag mo, may suliranin ka. Ano ang iyong panagot? Ang sino man kay Jesus ay hindi na mahatulan. Ngunit ang ibig sabihin din nito,
Kung wala ka kay Jesucristo, yan ay iyong daladala pa rin. Suliranin mo yan sa iyong buhay. May hatol ka sa iyong Diyos. Ikaw ay may sala, may pananagutan ka pa rin sa Panginoon. Habang ikaw ay nagpapakasasa sa mundong ito, nagpapakasarap sa mga maaring bagay na tamasahin mo sa mundong ito, may pananagutan ka sa Panginoon. May pananagutan ka sa iyong manlilikha. Katulad ng ating Sunday school kanina, may pananagutan ka sa iyong manlilikha. Ikaw ay may sala. Yung basic na relationship natin, creator and creatures, nasa isip mo ba yan? Kung wala yan sa iyong isip, ikaw ay may sala. May pananagutan ka sa Panginoon. Maggagawad ang Diyos ng matuwid na hatol sa iyo. May sala ka pa rin nakatindig sa kanyang presensya. Samantalang na ay Kristo nung sinabi, wala nang kahatulan sa Panginoong Jesucristo. Romans chapter 8 verse 1. Bakit? Bakit wala nang kahatulan sa Panginoong Jesucristo? Sapagkat ang nangyari doon sa krus, humalili ang Panginoong Jesucristo para sa makasalanan. Nasasampalataya sa Kanya. Hinahalinhinan ng Panginoong Jesucristo ang makasalanan. Kaya nang sabihin niya na it is finished, wala na sa ano pa mang natin pagsusumikap kung bakit tayo patatawarin ng Panginoon, kundi itong Panginoong Jesucristo lamang. Ito yung sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya, ang Panginoong Jesucristo, na hindi nakakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo maging katwiran ng Diyos. Wala sa anumang pagsusumikap natin kung bakit tayo may katwiran sa Diyos. Ito ay sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo, na hinahalinhinan niya tayo doon sa nangyari doon sa krus. At ang patunay din nito na ang Diyos ay hindi nakikipagkompromiso sa kasalanan. Na hindi niya pinapalampas ang kasalanan ng sanlibutan, ng taong makasalanan, kundi pinarusahan niya. Hindi nagpapalampas sa kasalanan na dapat parusahan. Naggagawad ng matuwid na parusa. Ganito natin tingnan ang nangyari sa krus ni Kristo. Pinaparusahan siya ng Diyos. Hinahatulan siya ng Diyos dahil siya ang humahalili sa kalagayan ng makasalanan. Ito ay malinaw na sinabi din sa teksto ng Philippians chapter 2 verse 6 to 8. Being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ang ginawa ni Jesucristo ay natatangi para sa Kanya lamang. Hindi ito katulad ng gagawin na naman ng mga kapatid natin o mga kababayan natin. I-reenactment nila yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pag tinanong mo sila, para saan yung ginagawa mo? Para tanggapin ako ng Panginoon. Parang sinasabi nito na hindi sapat ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kailangan may effort pa akong gawin. Ngunit hindi ganun. Simpleng paghamak iyon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Simpleng paghamak iyon sa mapagbiyayang katangian ng Diyos na ito yung iniaalok sa iyo, na wala sa anong pamang kakayanan natin o katwiran natin kung bakit tayo tatanggapin ng Diyos, kundi ito sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ginawa niya sa krus ay natatangi para sa Kanya lamang, sapagkat tinanggap niya ang parusa at hatol ng Diyos para sa makasalanan. At ang tanging ginawa ni Kristo ang sagot natin bilang makasalanan sa hatol ng Diyos, sa batas ng Diyos na nalabag natin. Kung wala ka kay Kristo, nakaupo ka dyan. Kung wala ka kay Kristo, magmuni-muni ka sa iyong higaan, magbulay-bulay ka, nananatiling mabigat ang iyong suliranin araw-araw. Iyong pasan ang diwa na iyan. May pananagutan ka sa Panginoon.
Hahantong ka sa hangganan ng iyong buhay pagkaharap mo ang Panginoon, anong sasabihin sa iyo? Hindi kita nakikilala, lumayo ka sa akin. Ito ang katiyakang ipinaapaabot ng mga salitang ito sa ating teksto, na hindi na mapapahamak ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ang katiyakang ipinapakita at niliwanag dito ay hindi na mapapahamak. At sinabi din ito ni Apostol Pablo na ipinapakitang at sinabi ito ng positibo din, na ipinapakita na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang masaganang biyayang kaloob ng pag-ibig ng Diyos. Diyan ka mamangha. Huwag mong kamanghaan kung ano yung possession na meron ka. Lahat ay lilipas. Ngunit ang pinakamagandang biyaya sa iyo ng Panginoon, na ikaw na makasalanan ay pinatawad ng Diyos. Kung inyong yung blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Kung kinakanta mo yan, mamamangha ka. Pag sa church, sa iglesia dun sa Morong, pagka kinakanta yung mga bagay na yan, namamangha ako. Hindi lang sa akin, kundi dun sa mga kapatid na umaawit din ng bagay na iyon. Dahil nagiging bukal sa kanilang puso ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang kamanghaan mo sa katangian ng pag-ibig ng Diyos, na hindi ka na mapapahamak na makasalanan, na sinentensyahan ng hatol ng Diyos, kundi ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ngunit ito ay sa mga sasampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. May kausap ako dito. May pagsampalataya pa rin sa iyong mabubuting gawa, sa iyong reliyosong pagganap ng tungkulin. O dahil na-invite lang ako eh. Ito na naman, linggo na naman. Abala ito sa akin eh. Maglalaba pa ako eh. Araw-araw kang may suliranin sa harapan ng Diyos. Hahantong ka sa hangganan ng iyong buhay. Ano ang iyong panagot sa kasalanang iyan? Ano ang iyong panagot sa suliranin mong iyan, sa batas ng Diyos na iyong nalabag? Tanggapin mo ang alok ng Panginoong Jesucristo. Ang tanging masasampalatayanan mo na may katiyakan ay ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Hindi ang santo, hindi si Mama Mary, kundi si Kristo lamang. Nabubunyag ang kababawan ng mga tao sa usapin ng pag-ibig kapag hinahanap nila ng mas mababaw sa kaligtasan. Gusto nila ang pag-ibig ng Diyos ay sentimental lang, emosyon lang na bagay, at lalo sa mga temporal na bagay lamang, o di kaya idinudugtong nila yung pag-ibig ng Diyos sa material na bagay o panlabas na kaginhawaan kaysa sa buhay na walang hanggan, kaysa sa kaligtasan na hindi sila mapapahamak. Masigit nila yun ng Diyos. Ang makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggang kaysa pagbibigay ng material at temporal na bagay lamang na iyong kaginhawaan. Gayon na lang ang kanyang pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang resulta sa sumasampalatayang makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan ay inaalok sa iyo ng libre. Ang makasalanan at ang kriminal na may sintensya na ng hatol ng Diyos ay makakalaya at mayroong kaligtasan. Ito ang alok ng Ebanghelyo. Pinagpapalit ng marami ang kanilang ang sarili nilang karanasan para sa katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Yung katulad nga ng aking sinabi na sinusukat nila yung pag-ibig ng pagmamahal ng Diyos dahil may mga bagay sila na mayroong tinatamasa. Ngunit ikaw, pagpapalit mo rin ba ang sarili mong karanasan sa ginawa ng Diyos na naganap sa kasaysayan para sa katibayan ng pag-ibig ng Diyos? Ang kapatawaran ay na kay Kristo. Baka sinusukat mo yung pag-ibig sa iyo ng Diyos dahil pinoprovide ang iyong pangangailangan.
Temporal na bagay iyan, ang pinakakailangan mo. Paano ka magiging matuwid sa banal na Diyos na ito? Hindi, marahil narinig nyo na ang salitang, mahal talaga ako ng Panginoon. Dahil pinagpapala niya ako. Meron akong ganito at ganyan. At iba't ibang uri pa ng mga bagay na ito. Sinusukat nila ang kanilang ang pagmamahal ng Diyos sa mga material na bagay at sirkumstansya. Ngunit tuwiran itong taliwas sa salita ng Panginoon. Ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos ay katulad ng sinabi sa Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us while we were still sinners. Christ died for us. Ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa isang ganap na makasalanan nang si Kristo ay namatay. Pansinin natin yung pagkakasulat dito. God demonstrates in a present form. God demonstrates His love, His own love for us while we were yet sinner. At ang kasagutan isinulat sa past tense form. Christ died for us. Naroon sa kasaysayan ng kasagutan. Namatay ang Panginoong Jesucristo sa iyo na makasalanan. Dinemonstrate niya ang kanyang pagmamahal nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyong kalagayan na makasalanan ay makaharap ka sa Diyos na walang sala. Ganito din yung sinabi sa Hebreo chapter 10 verse 12 sa huling bahagi. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isang alay para sa lahat ng kasalanan sa lahat ng panahon. Sa pinakamasama sa lipunan, inaabot siya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na nilayon ng pag-ibig ng Diyos. At sinabi, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Bakit? Dahil wala na, natapos na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi na ito sa iyong pagsusumikap. Hindi na ito sa iyong kakayanan kung bakit ka tatanggapin ng Diyos, kundi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo nang sabihin niya, it is finished. Ang ibig sabihin, para malaman mong ikaw ay mahal ng Diyos, tumingin ka sa nangyari at hindi na mababago, at ito ang natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Yan ang magsasabi sa iyo na araw-araw kang mahal ng Diyos na isang makasalanan. Ang pinakamatibay na kaloob ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang anak sa kanyang ginanap na pagliligtas. Nang isinilang ang ating Panginoon, Matthew chapter 1 verse 21, tatawagin siyang Jesus sapagkat ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Hindi ito sa ano paman, kundi sa iyong kalagayan ng makasalanan. Karugtong ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang biyaya sa makasalanan. Danasin mo ang pag-ibig ng Diyos na walang katulad sapagkat iginawad niya ito sa makasalanang walang karapatan. Kaya ang panawagan sa iyo na wala pa sa Panginoong Jesucristo, lumapit ka, pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga gawin na mapaparusahan ng Diyos. Araw-araw kang ginigising ng kahabagan ng Diyos at araw-araw mong dalang suliranin na ikaw ay may sentensya ng Diyos dahil wala ka pa sa Panginoong Jesucristo. Haharap ka sa Diyos na dala ang suliranin mong ikaw ay may kasalanan. Ikaw ay makasalanan. Sinabi ng isang theologian that God will glorify in our salvation or in our destruction. Either way, mag-glorify ang Panginoon. Dahil sa mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ang kanilang pag-asa at katwiran sa Diyos. At sa mga hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, igagawad ng matuwid ng Diyos ang hatol niya sa makasalanan dahil hindi ka sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At sa ating mga kapatid dito, kabilang sa Iglesia sa Morong, at lalo sa Panginoong Jesucristo, walang anumang bagay na magtutulak sa atin
upang gampanan, makisangkot, kapanabikan ang pagtitipon ng banal o gathering of the saint, sama-samang sumamba sa Diyos, kundi ang ebanghelyo lamang. Tayong lahat o tayo dito na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos at parehas tayong pinag-alayan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, iyan lamang ang patuloy o magpo-fuel sa iyo kung bakit ka nagmamahal sa Panginoon, kung bakit ka nagmamahal sa iglesia. Sabi nga ng isang theologian, preach the gospel in yourself every day. Lagi mong isip na ang ebanghelyo. Ano nga ba ang ebanghelyo? Ang mabuting balita na may alok na kapatawaran sa makasalanan. At kung di mo pa nauunawaan ang ebanghelyo, bumalik ka sa iyong kalagayan ng makasalanan. Ikaw ay masama from head to toe. Ngunit ang dakilang biyayang katangian ng Diyos ay inibig niya ang makasalanan at nilayon ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo para sa ikaliligtas mo ng makasalanan. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, aming mapagpala at mahabaging Ama, luwalhatiin ka, O Diyos, at dakilain ka, Panginoon, sa mga biyaya ng inyong katotohanan. Tunay na di namin karapatan ang magdemand kami ng pagmamahal mula sa inyo, ang magdemand kami, Panginoon, na kami sustentuhan nyo at ibigin nyo, kami na makasalanan na walang karapatan, ngunit binahaginan nyo ng inyong pag-ibig ng ang aming Panginoong Hesukristo ay mamatay sa aming kalagayan ng makasalanan. At ito lamang, O Diyos, ang siyang tagapanagot namin, ang siyang kaparaanan nyo din, Panginoon, upang kami ay mapabilang sa inyong kaharian. Nawa, O Diyos, sa mga kapatid namin, kasama namin dito na wala pa sa paghahari ng Panginoong Hesukristo, nawa, O Diyos, ito ang maging araw ng kaligtasan sa kanila. Hindi ito, wag nawa nilang sukatin ng inyong pagmamahal sa kanila sa mga material na bagay na tinatamasa nila o sa temporal na kaginhawaan ng mundong ito, kundi, Panginoon, dun sa pangwalang hanggan na sinasagot ng kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo, na kung hindi sila sasampalataya ay sila ay mapapahamak, ngunit kung sila ay sasampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa, Panginoon, sa amin din na kabilang sa inyong kaharian, walang anuman na mag-fuel sa amin na kami ay makisangkot, makiganap ng tungkulin pang kaharian, mag-advance ng inyong kaharian, kundi ang ebanghelyo lamang na aming napapakinggan sa tuwing araw ng inyong pagtitipon, sa tuwing araw na naipapangaral ang inyong ebanghelyo. Iwalhatiin niyo, Panginoon, ang inyong sarili sa mga salitang ito. Sa iyo namin ito ipinagkakatiwala. Purihin ka at dakilain ka sa tayong pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Diba? Ito. Ikaw na po. Muli po tayo tumayo at bago po natin tuwagin muli si Brother Gerald para sa closing prayer ay muli po tayo umawit, And Can It Be? Trinity Hymnal, 731. Amazing love, how can
Son. He gave birth for Sarah's Christ to sound the depths of love divine. His mercy, oh, let earth adore. Let angels mighty cry no more. His mercy, oh, let earth adore. Let angels mighty cry no more. He left his Father's throne above, so free, so he created his grace. He emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. His mercy, holy, immense and free, for oh my God, he found out me. His mercy, holy, immense and free, for oh my God, he found out me. Oh my priest and spirit lay, fast bound in sin and nature's night. I refuse a quickening rain. I walk the dungeon flame with light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth and followed thee. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth and followed thee. No condemnation now I dread. Jesus and all in Him is mine. Alive in Him, my living head, and clothed in the cross divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amen. Let's pray. Lord, tunay nga po ang iyong pag-ibig ay kamangha-mangha, Panginoon, na kami makasalanan ay kalooban niyo pa ng pagmamahal. Subalit, Panginoon, alam po namin ito'y hindi para sa lahat, kundi ito'y para sa iyong mga hinirang, na nakaintindi, nakaunawa kung sino ka, na siyang pinagkalooban niyo po ng inyong buhay para bayaran ang kasalanan na nagawa ng tao sa iyo bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naway naintindihan namin ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay hindi dahilan upang kami maging magwalang bahala na ikaw ay may Diyos na makatuwiran, Diyos na nagpaparusa, na ang pag-ibig na ito ay hindi magdulot ng takot sa amin, Panginoon. Kaya nawa makaunawa na ang pag-ibig na ito ay iniukol po ninyo sa iyong mga hinirang. Salamat po sa pangangaral na aming napakinggan. Naging mabisa ito na pagpapalakas ng aming pananampalataya at lubos na magpatibay sa amin, Panginoon, sa pagharap namin sa mga bagay na nagpapagulo sa aming kaisipan, sa iyong mga aral, maging ang pagharap namin sa mundo na ito na maraming tukso, maraming kasalanan. Ang mga salitang ito ay magpatibay ng aming pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po aming dalangin.